Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Simulan natin ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Upang tayo maging karapat-dapat na makilahok sa banal na pagdiriwang na ito, sumandali nating suriin ang ating mga sarili, aminin natin sa Diyos ang ating mga kahinaan, at may kababaang loob tayong humingi sa Kanya ng Kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat para sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin, ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig, upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong pangakong di malirip, na hindi pa sumasagi sa isip namin o sa panaginip. Idinudulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Boaz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag." Sumagot si Noemi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Boaz. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan." Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika, "Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang." Sumagot si Boaz, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan, mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala.
Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan. Purihin ang Panginoon. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Noemi ang bata, magiliw na kinalong at inalagaang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Balanay sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed ang ama ni Hese, na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalam na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tayo'y may isang Ama at Guro natin isa, si Kristo na anak niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tutularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao lamang ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit.
Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang unang pagbasa ay nagpapaalala sa atin na walang maliit na mabuting gawa sa harapan ng Diyos. Kahit gaano kaliit ito, kung ito'y mabuti, sinusuklian ito ng Diyos ayon sa kanyang kagandahang loob. Alam natin ang kasabihan, ang utang na loob ay hindi nababayaran, ang utang na loob ay tinatanaw. At ang Diyos ay tumatanaw ng utang na loob sa lahat ng gumagawa ng mabuti. Ang kabaliktaran nito ay ang Ebanghelyo. Anuman ang pagpapakitang tao, ay walang isinusukli ang Diyos. Walang isinusukli ang Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, mahalagang tayo ay totoo sa ating mga ginagawa. Mahalagang ating mga ginagawa ay nakaugat sa ating mga puso at hindi humihingi ng sukli mula sa tao. Mahirap yung sa bawat ginagawa, humihingi tayo ng kapalit. Umaasa tayong papalitan. Kaya pag hindi tayo nasuklian, masama ang ating loob. Inaanyayahan po tayo ng Diyos, lalong-lalo na sa sarili nating pamilya, na kung meron mang unang nakakatanggap ng ating kagandahang loob, ay ang ating mga sariling kapamilya. Mahirap yung tayo ay galante sa ibang tao, pero tayo po ay madamot sa sarili nating kamag-anak. Mahirap yung tayo ay galante sa ating mga kaibigan, madamot tayo sa sarili nating magulang, kapatid, lalong-lalo na pag sila'y nangangailangan. Huwag nating kakalimutan na sinusuklian ng Diyos ang bawat kabutihan na ating ginagawa mula sa ating puso. Tulad ng marami sa inyo, narito kami para humingi sa Diyos ng kagalingan sa aming kanya-kanyang karamdaman. Hindi lamang sa pisikal, kundi emosyonal at maaring espiritual. Kababaang loob na humingi dahil tinatanggap natin na walang pwedeng magbigay maliban sa Diyos. Maliban sa Diyos. Kailangan nating matutong magpakumbaba. Kailangan nating aminin na wala tayong ibang pwedeng pagkunan ng kagalingan maliban sa Diyos. Marami sa atin, marahil, umiinom na ng kung ano-anong gamot, sinubukan na kung ano-ano, at kailangan nating tanggapin na kailangan natin na may kababaang loob na dumulog sa Diyos. Bakit mahalaga yung una kong sinabi? Na hindi nakakalimot ang Diyos kahit gaano kaliit ang ating ginawang mabuti. Kasi yun ang ating baon. Yun ang ating baon. Yun ang ating pagdulog. Yun ang ating sinasabi sa Diyos, Panginoon, alam mo naman na kahit gaano ko kahirap, kahit gaano kababa ang aking pagkatao, nagsumikap akong gumawa ng mabuti. At ngayon ako'y nangangailangan. Hindi ako humihingi na sukli. Tumatanaw ako ng utang na loob. Pangatlo, mahalaga, minamahal na mga kapatid,
na kapag tayo humihingi na kagalingan, tayo ang nagsasabi sa Diyos kung anong kagalingan ng ating hinihingi. Marahil ang iba sa inyo nagsasabing, alam naman ni Lord yun. Alam naman niya. Pero kung natin inyo pong natatandaan ng bulag ay nanikluhod sa Diyos at tinanong siya ng Diyos, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Alam ng Diyos na bulag yan. Pwedeng sabihin ng Diyos na ang kailangan nito ay kagalingan upang makakita. Pero tinanong niya, anong gusto mong gawin sa iyo? Marahil ito po ang pangatlong magandang pagtuunan ng pansin. Sa inyong pagdulog, kailangan kayo magsabi sa Diyos, Lord, pagalingin mo po ako. Saan? Saan? Saan mo gustong gumaling? Ano ang gusto mong kagalingan na gusto mong tanggapin sa Diyos? Huwag mong antayin. Ikaw ang kailangan magsabi, Lord, gusto ko pong makalakad. Kung gusto mong lumakad. Ano po? At sa bawat kagalingan, sa bawat paghingi, may kapalit. Ano ang kapalit? Sana hindi kay katulad ng ibang taong lumalapit sa akin, Father, pray over mo naman ako. Ano po sakit niyo, nanay? Mataas po ang aking blood sugar. Ano po yung pagdadasal ko? Sana bumaba, Father. Nanay, diabetic din ako. Bawasan yung kumain ng kanin. Bawasan yung leche plan. Bawasan yung halo-halo. Bawasan yung matamis. Bawasan yung ang kain. Ano sabi ng matanda? Wag na niyong alisin yun, Father. Pray over niyo na lang ako. Marami di sa atin ang gustong gumaling lang, pero ayaw maging responsable. Hindi pwede. Hindi pwede. Father, gusto kong yumaman. Ang sabi ng Diyos, bawasan mo ang iyong ginagastos. Father, wag mo nang pabawasan yon. Payamanin mo na lang ako. Hindi pwede. Gusto kong lumakad. Bawasan niyo ang kainin niyo. Wag na, Father. Ano ibig sabihin? Gusto mong gumaling? Alisin mo mga bagay na nagdudulot ng iyong karamdaman. Di po ba, ano? Wala yung pinagkaiba doon sa mga gustong kumuha ng exam. Walang ginawa kundi lumapit kay Father, dala-dala ballpen, lapis. Ano yan? Anong gagawin ko dyan? I-bless mo, Father, kasi kami kukuha ng board exam. Nag-aral ka ba? Konti, Father. Pero kami po ay nagpamisa. Basbasan mo, Father. Anong mangyari? Pag nakalimutan mo yan sa exam, di wala ka na may sasagot. Di po ba? No? Pero ang palagi ko sagot dyan, ibabad ko man yan sa holy water. Kung hindi ka nag-aral, di ka papasa. Di po ba? Marami sa atin mahilig humingi. Ayaw maging responsable. Inuulit ko, hindi nakakalimot ang Diyos kahit gaano kaliit ang iyong kabutihan. Ikalawa, huwag kang magpapakitang tao dahil walang isusukli sa iyo ang Diyos. Ikatlo, huwag kang matatakot humingi. Ipang-apat, dapat alam mo kung anong kapalit ng iyong hinihingi. Dapat alam mo ang kapalit ng iyong hinihingi. Ang panglima ay, alam mo ba kung bakit nandito ka? Alam mo ba kung bakit nandito ka? Ano ibig ko sabihin? Minsan, merong may sakit na kasalubong ko dyan. Ano pong ginagawa nyo dito? Namamasyal kami, Father. Namamasyal. Namamasyal lang pala. Tinatanong ko yung kasama, anong ginagawa nyo dito? Dinala ko po si nanay kasi may sakit. Anong problema doon? Yung anak, dinala yung nanay dahil may sakit
para makakuha ng kagalingan. Yung nanay na may sakit, nandito, hindi para magpagaling, mamasyal. Ay napakahirap nun. Ano po? Napakahirap nun. Nang iyong kamag-anak, gusto kang gumaling, yung may sakit, ang laman lang ng isip ay mamasyal. Mga minamahal na mga kapatid, sana po alam natin kung ano ang ating hinihiling, sapagkat kahit kailan, hindi mo matatanggap ang iyong hinihingi. Huwag niyong kakalimutan ito. Mabuti pang humingi ng hindi nakatanggap kaysa hindi ka naman nakatanggap dahil hindi ka naman humihingi. Amen. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo. Ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa manating mapagmahal. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ang aming handog. Sa aming paghahain sa iyo na ring ibinigay para kami ay maging marapat sa iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina si Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan kaysa pamamagitan ng Espiritu, gayong banal mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inibot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami pong lahat ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo ngayon dito sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sama-sama nating idulog sama ang ating mga panalangin sa pamagitan ng panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa aming mga kasalanan, pagalingin sa aming mga karamdaman, tuwangan sa aming mga suliranin, hanguin po kami sa kahirapan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabing mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga kahinaan na nagdadala sa amin sa paulit-ulit na pagkakasala, kundi pagkaluban mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso, kapayapaan sa aming mga isipan, kapayapaan sa aming kanya-kanyang pamilya, tahanan o tinitirhan, kapayapaan dito sa aming bayan sa buong mundo, at pagkaisahin mo kami ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ang kapayapaan nating Panginoon, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong lahat na inaanyayahan dito upang siya'y tanggapin sa banal na komunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. O Diyos, Ikaw ang
loob ko'y ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal, nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na aawit na ang papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw abang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo, kaligtas sa diyang kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan, ang sa iyo ay nangako, kalakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umawit, umawit, umawit akong buong galak. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan sa
langit sa'yo. Ang tawa ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Ay-aya mo'y lumapit sa'yo, huwag magkugli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mong hahanap sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling po namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, atin pong ipinagbibigay alam na tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Gamit ang ating main arc entrance, nandito po yan sa bandang likuran, makikita nyo ang ating mga safe and free parking para makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Ikatlo, atin ding ipinapaalala na mahigpit nating ipinatutupad ang panawagang CLEIGO, Clean as You Go. Ito po'y upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang dambana. Mangyaring pakitapon ninyo ng maayos ang inyong mga basura sa tamang basurahan na sa paligid ng ating mga simbahan. At ipinagbibigay alam din na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagpunta at pagbisita dito, mangyaring pakisunod ang mga tama at angkop na kasuotan. Ito'y sa pagbibigay galang natin sa Panginoong nasa banal na Eucharistia. Sa darating pong September 10, ito'y bahagi ng ating paghahanda sa pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Padre Pio sa September 23. Sa September 10, tayo ay magkakaroon ng free medical, dental, and surgical mission. Tayo po ay sa pakikipagtulungan ito ng mga doktor ng UST. Ang ilan sa kanila ay naririto, magkakaroon ng ocular visit ngayong araw na ito. Kung kayo po ay mga kakilala, kaibigan, at mga alam ninyong nangangailangan ng tulong na libreng operasyon at dental at saka medical mission, nangangailangan ng tulong, magpalista po kayo sa aming opisina ngayong araw na ito at sa susunod na Sabado para sa screening. Pakihanap ninyo si Ma'am Eileen o pakikontak ninyo siya sa number na nasa screen. Ito po'y ating tulong at bagay na bibigay din nating libre, bahagi ng espiritualidad ni Santo Padre Pio ng pagpapagaling sa ngalan ng Panginoon. Pagkatapos po ng ating banal na misa, isusunod agad natin ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Sa ganitong diway, nais nating pasalamatan at i-welcome sa pambansang dambana ang grupo ng mga tagapaglingkod at mga parokyano ng Greenbelt Chapel sa Makati.
Salamat po sa inyo. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Yan. Pagkatapos ng healing liturgy mamaya, tayo po'y magkakaroon ng short orientation at maiksing tour ng pagpapaliwanag ng National Shrine. At nais nating pasalamatan ang kanilang paring gabay sa Greenbelt, ang nanguna sa ating pagdiriwang at mangunguna sa ating liturhiya ng pagpapagaling. Palakpakan po natin si Father Dave Concepcion. Ang atin pong sunod na misa, mamayang 12:00 ng tanghali, inaasahan namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, humayo tayong mahalin at paglingkuran ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang inaawit natin ang awit kay Santo Padre Pio, pagbibigay rangal sa ating relikya, tayo po itatayo. Mamaya pagkatapos ng healing liturgy, meron tayong mga rosas na maaaring ialay sa Kanya. Awitin natin ang awit kay Santo Padre Pio. Ating gunitain ang buhay na banal ng samparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Handa ni Jesus ay namala sa Kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Ayun ang Petrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ang lagi mong paalaala. Padre Pio ng Petrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Simulan natin ang liturhiya ng pagpapagaling sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoon Jesucristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng mga may sakit ay nag-uutos sa Kanya mga alagad na alagaan ng mga may sakit at pagalingin. Ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ang ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Lahat po, Padre Pio, taga Petrelcina, Monheng Banal, Pintakasing Santo ng Mileniong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan ng pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit ang aming kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin po natin ng tahimik ang ating mga personal na kahilingan.
Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balitang pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong aming kahilingan. Puso'y nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos amang kaisa ng Espiritu Santo at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Bago ko po dasalin ang pagbabasbas, gusto ko lang pong magpatotoo sa inyo. Last year, September 17 to be exact, ako po ay na-stroke. Ako po ay totally paralyzed. Tingnan niyo po akong mabuti. Kita niyo ako? Kung hindi niyo ako kita, bulag kayo. Ano po? Yun ang kailangan niyong gumaling. Ano po? Stroke. Bakit ako, sabi ni Father Mark, paupuin mo, tumayo kayo. Ano pa? Gusto ko lang pong malaman nyo, ako'y paralyzed. Ang nagagalaw ko lang po ay leeg, ulo lamang. Sarado ang mata sapagkat ako'y naduduling. Ni ang daliri ay hindi ko nagagalaw. Ang unang sinabi ng doktor na ako'y makita sa emergency room, hindi na yan mabubuhay. Mga minamahal na mga kapatid, narito ako upang magpatotoo kasi ang naging gabay ko at tumulong sa aking panalangin ay si Padre Pio. Ibig ko po kayong tumingin sa likod. Tingnan niyo po likod at makikita niyo po yung salita doon, stay with me, Lord. Stay with me, Lord. Yan po lang ang paulit-ulit kong sinasabi. Stay with me, Lord. At inaalala ko si Padre Pio. Stay with me, Lord. After 2 days, nagalaw ko ang aking mga kamay, nagalaw ko ang aking mga paa. After 4 days, nakatayo ako. After 5 days, nakalakad ako. Bagamat nagpa-angioplasty ako, after 8 days, nakalabas ako ng hospital. Ngayon, nandito ako. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos sa marunong humingi, sa marunong magdasal, sa marunong magtiwala. Kaya sabi ko, Padre Pio, bago ako mag-anibersaryo, babalik uli ako. Magpasalamat. Tamang-tama, ang araw na ito ay healing mass. Nawa ako'y maging isang mabuting saksi sa pagpapagaling ng Diyos sa tulong at panalangin ni Padre Pio ng Petrocina. Naway merong kayong pananalig na walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa taong mapagkumbaba at marunong manalig sa Diyos. Manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po
na may kagandahang loob kaming mga lingkod na narito ngayong merong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik ang aming mga kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami ay magpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ang pagbabasbas po habang hawak anumang religious item. Pakitaas po mga religious item. Sa pamamagitan ni Padre Pio ng Petrocina, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito ng panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, mga minamahal na mga kapatid, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Ang Diyos ay dinidinig ang ating maliliit na panalangin. Huwag niyong kakalimutan ang mabubuting ating ginagawa, ganuman kaliit, ay tinatanaw ito ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ang inyong pamilya ay pagpalain nawa ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maaari na po nating ialay ngayon ang mga bulaklak sa imahe ni Santo Padre Pio. Sa iyong pagyaw, di pa rin natatapos ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos.
mga daing namin at mga pagluhod. Batin namin lahat yung idinudulog. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo.